Pangatlong araw ng 4.9. Nagulat kami dahil mas malaki pa siya kaysa kahapon. Nakikita niya yung laki na itinaas ng tubig kahapon na talagang nagulat kami. At talagang lahat ng gamit ay nabasa sa aming bahay dahil yung tubig ay biglang umapaw dun sa may harang ng aming mga pintuan. Kumalmada, nawala yung ulan at tumahimik yung hangin. Pero nagulat kami, biglang lumakas yung agos at bumilis yung paglaki o pagtaas ng tubig. Hindi namin inaasahan, kaya yung mga kagamitan namin ay lahat nabasa. Kaya ngayon nagdagdag pa kami ng harang sa pintuan para maiwasan yung paglalim sa loob ng bahay. Dahil kung lalaki pa ay yung mga gamit sa loob ay hindi nakakayanin, lalo nang mababasa lahat at masisira. Itong tricycle natin ay talagang hindi na natin nakuha pang itaas. Pinalitan ko pa yung langis, napaandar ko pa, pero ngayon nilubog na naman, kaya sayang yung ating pagpapalit ng langis. Talagang hindi na kinaya nung ating mga panghanap buhay yung tubig sa sobrang laki. Dito nga ay halos konti na lang nasa dibdib na yung tubig. Baka dun sa labasan ay mas malalim pa. Dahil itong karsada na ito ay pababa, papunta dun sa labas, lalong lumalalim mentras kan lumalayo. Dito nga pala sa may side na to talagang makikita mo yung taas ng level ng tubig. Nag-uma nga pala kami ng panty ulit kasi baka sakaling makakuha ng pang-ulam. In-enjoy na rin namin yung laki ng tubig dahil wala naman kaming magagawa na. Lahat ay nasira na at nabasa. Kaya nagbanding na lang kami ng tatay ko at ng family ni Ate Michelle dito sa labas. Inayos namin yung mga halaman niya dahil nagiba nung alon kahapon. Kaya kung mapapansin nyo, wala nang halaman dito sa may papuntang bukid na dati natin binibidyo tuwing malaki yung tubig. Kahapon ay parang dagat dyan sa sobrang lalaki ng alon. Kaya yung lahat ng halaman ay nagkahulog at nagiba yung kanilang pinagpapatungan. Nakakagulat kasi kakaiba yung pagbabago ng tubig ngayon. Hindi namin alam kung ito na pa talaga yung normal na magiging laki ng tubig. Kasi paulit-ulit na halos pare-parehas yung level na itinataas ng tubig. Bago na nga ba yung ating magiging sukatan sa laki ng tubig, kasi tinatalo pa niya yung dating 5'2" na pinakamalaki sa kalendaryo. Hindi naman kami nakakaranas ng ganito kalaki dati. Halos hanggang tuhod lang yung pinakamalaki dito sa may garahe. Pero ngayon ay araw-araw na sunod-sunod yung ganun yung laki ng tubig. Siguro nga dahil sa merong bumababang tubig galing sa mga kabundukan, dahil sa mga dam na nagpapakawala, nagkakasabay-sabay yung tubig. Hindi ko na nga maiwasan na pagmasdan na lang yung ating panghanap buhay na nilulubog habang kumakain tayo. Dahil dun sa loob ay masikip at marami ng basura or kalat dahil nga sa mga nagtumbahang gamit. Ala na tayong mapwestuhan para kumain. Kaya dito na lang tayo sa labas. Mas aliwalas at medyo mas okay yung ambience habang pinapanood o tinitignan natin yung ating tricycle na 15 years natin kasama sa hanap buhay. Ngayon lang siya nalubog ng ganyan. Kung kailan tinaas na natin at ginawang tikling ang ating tricycle, akala ko hindi na aabutin o makakaranas ng ganyang kalaking baha. Pero talagang sinusubok tayo ng panahon. Hindi natin alam kung ano yung magiging kalalabasan ng nature, kung tuwing may bagyo ay gaano kalalim yung magiging tubig. Hindi natin inaasahan, kaya sa susunod na taon ay mag-a-adjust pa tayo. Itataas na lang natin ng mas mataas pa yung ating tricycle. Nagbanding na nga rin pala kami ng aking tatay dito. Nag-vlog kami nakapraso. Medyo comedy din kasi ang aking tatay. At nanghuli din kami ng bangus dito sa may baha. Kasi nga sa sobrang laki ng tubig ay umapaw lahat ng flies daan dito sa aming paligid. Kaya salamat sa biyaya.